Eto, una nating topic. Iyon! Una nating topic. Congratulations, PRRD. Ha? Sabi dito, good news! Good news! Duterte nangunguna sa isang survey para sa 2025 senatorial election. Sakalam ka talaga, PRRD. Ha? Sa lahat, nauubos na ang pondo nila, ang energy nila, ang kanilang utak, kakaisip kung paano kayo patutumbahin. Eto, nangunguna ka pa sa survey. Shout out daw from Israel, Suzanne de Luna Cabuang. Ito. Duterte nangunguna sa isang survey para sa 2025 senatorial election. Naman, Tatay Diggs, pagka hindi ka pa tumakbo niyan, pero, bago ka tumakbo, Tatay Diggs, meron pa po kaming request. Pwede ba isama nyo na yung anak ninyo? At kung mamarapati ninyo, isama nyo na rin sa grupo ninyo si Bantag at si Tebes. Oo. Pero kayo po mag-isip niya na. Pero sana si Pulong, isama nyo na. Kailangan natin eh. Kasi mabaho na dun sa kabilang bahay. Dapat pagtakbo sa Senate, itong bahay na ito, masolid natin. Mga tunay na lumalaban. Oh. Top choice ng mga botante para sa darating na 2025 senatorial election, si PDP Laban Chairman at dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa survey ng Publisher Association of the Philippines. Oh. Kailan to ginawa? October 2. Yan, birthday ko yun. Oh. Next year po, birthday ko ulit. Alam nyo, taon-taon po nagba-birthday ako. Tuwing October 2. October 2 to October 8, ginawa yung survey. Ayan, congratulations. Coach Oli, baka fake news ka. Hindi po fake news yan. Ito po ang source natin. Kailangan lagi tayo may source. Asan ang source mo dyan? Ayan, doon mismo. Sa PDP Laban Facebook. Hindi po tayo fake news. Ayan, may blue check. Pagka may blue check, ibig sabihin, ano yun? Confirm na DDS. Basta blue check, confirm yan. Sa kanila yan. Hindi yung mga hapsiyaw. Okay? Ewan ko ba, pati yung sa akin nga, walang blue check eh. But anyway, totoo naman yun sa akin. Akin talaga yun. Yan, Coach Oli News PH. O yan. So, talagang malakas pa rin si Tatay Diggs. At nang dahil nga dyan, alam nila, malakas pa rin si Tatay Diggs. Kaya, yung impeachment, pinospone. Hindi daw muna. Ito, nakarating sa akin from the inside. Ewan ko kung nagsasabi ng totoo yun o hindi. Pero ito pakinggan ninyo. Postpone daw muna. Kasi hindi nakuha yung numero, malakas pa rin ng Duterte. So, anong gagawin? Next time. So, anong gagawin? Babanatan ulit para lumabnaw. But for the meantime, hindi kaya. Hindi pa kaya. Obviously, hindi pa kaya. Kitang-kita naman malakas pa rin. Huwag tayo magbulahan. Kaya yung sinasabi nilang mahina. Ito mga dilawan. Sige, sip-sip kayo. Alam nyo, kayo, wala na kayong ipapanalo, mga kandidato. Siguro, sumipsip na lang kayo ng sumipsip para makuha nyo ang pula at pwede kayong manalo sa eleksyon. Pero kung hindi kayo talaga sisip-sip, hindi nyo kakainin yung tinain nyo na o yung sinuka nyo dati, binabanatan ninyo, ngayon kinakampihan ninyo para kayo ay makinabang. Kung kayo mga dilaw, hindi nyo kakainin yung mga yan, yung pride ninyo, wala kayong ipapanalo. Kaya nila kinakain yung pride nila kasi doon lang sila mananalo. Pero yung sinasabi nilang mahina na Duterte, hindi po, hindi totoo yan. Tingnan mo tong Llamas na ito. Didiretsuhin kita, Llamas. Narinig ko sinabi mo. Ang kanyang analysis, dapat daw matanggal si Sara
bago mag 2025. At meron po ang gobyernong ito 1.5 taon para gawin yon. Kasi kung hindi nila matatanggal si Sara before 2025 at umalagwa ang mga Duterte sa 2025, hindi na nila matatanggal ang Duterte, malakas ang Duterte, hindi na nila maggigiba. So kung gusto nilang tanggalin, this is the right time. Bago mag 2025. Yamas, sino inuuto mo? Ha? Inuuto mo ba yung mga alipores mong dilaw? O inuuto mo ang mga pula? Kasi mina-mindset. Alam mo, galawan nitong dilaw? Mina-mindset, mahina na si Tatay Diggs, dapat gumalaw na ang pula, gumalaw na ang administrasyon, tanggalin na. Ha? Ito yung kumbagat sa may konsensya kayo, di ba? Ito yung mga bulong-bulong. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na si Sara. Pag hindi mo natanggal yan, hindi ka na magiging presidente. At may oras yan. May taning. 2025. Pag hindi mo nagawa yan, wala na kayo. Ganon mag-uto yung yamas na yan. Ganyan ang gawain itong mga dilaw. Utuin ang pula. Para makaganti sa Duterte at sila ulit ang maging relevant. Kaya alam mo, hindi ko type. Hindi ko type talaga itong mga dilawan. Ang baboy ng laro ninyo. Hindi nga, sa totoo lang. Ang putik ninyo. Ang putik nyong lumaro. Dapat, ang gawin ninyo, lumaban kayo ng patas, magtrabaho kayo, you had your time. You had Cory. Pinoy. Dapat doon kayo nagpakitang gilas. Sino magaling para sa inyo? Si De Lima? Hello? Sino malakas sa inyo? Si Ontiveros? Hindi. Tingnan mo yung ano. Para sa akin? Ha? Panloloko yun. Para sa akin? Ha? Kayo ang totoong terorista. Bakit gusto nyong mag-iba ang gobyerno? Bakit gusto nyong mawatak ang unit team? Bakit gusto nyong matanggal ang BP? Oo, hindi niya sinasabing derechahan. Pero para sa kanya yun ang analysis niyan. Ano yun? Mind conditioning? Wow! Ginagawa mong tanga mga Pilipino. Kaya kayo mga Pilipino, huwag kayo masyado nagpapaniwala sa mga yan. Huwag kayo naniniwala. Especially kung dilaw. Yung mga yan, they are out para guluhin. Mina-mindset. At para ano? Baka alyado sa mga katulad ng mga kabayan black? Wow! Ang linis nyo, Teng. Ang lilinis ninyo. Oh. Itong mga to. Alam mo, wala kayong mga prinsipyo. Labang kayo ng patas. Ha? Harapin ninyo. Si Tatay Diggs nagsalita on his own. Huwag kayong tumago sa pula. Kung mahina kayo, admit it. Tumatago kayo sa pula eh. Oh. Anyway, congratulations, Tatay Diggs. And eto po ang nakita ko kay Tatay Diggs, ha? Anong sabi ko sa inyo? After my live, pakinggan natin ang Q. Ang Q, ang leadership ay si Tatay Diggs. Pakinggan natin. Sabi ko, kasi kung talagang naniniwala kayo sa leadership ni Tatay Diggs, at ako'y naniniwala sa kanya kasi he is
Master tactician to, magaling eh. Magaling to si Tatay Diggs. Sabi ko, bago mag-SMNI, bago mag-Gikan, kasi magkasunod kami. Ha? Magkasunod kami ng live. Sabi ko, pag lumaylo si Tatay Diggs, laylo tayo. Ibig sabihin, meron na silang usapan na posibleng maayos muna yung bansa. Huwag muna politika, ceasefire muna. Pero pagka hindi, tingnan natin kung ano ang galaw niya. At alam mo, anong cue ang nabasa ko sa kanya? Let's do this. It is time. Agresibo si Tatay Diggs. Sa lahat ng gikan niya, eto yung enjoy na enjoy ako hanggang bago matapos. It is time. Eto naman, may sinabi si Riden. Kailangan sagutin ko to. Sabi ni Riden Manuel, wag niya lang paboran ang China. Alam mo, yung statement ni Riden na yan, na wag lang paboran ng China, yaan ang script. You listen to me carefully. Yaan ang script ng mga vloggers na nakikisawsaw na kunwari makasara pero hindi nila makundina yung kalaban ni Sara. Listen to them. Kayo pumatunay sa sarili ninyo. Sara sila, go sila Sara, go Sara. Wag lang sana pumabor sa China. Yaan ang script nila. Wag po kayo papabudol. These vloggers are the same vloggers na nanloko sa inyo. At kaya kayo nabudol. Naiintindihan? I know you know them. You are not stupid. Kilala nyo itong mga vloggers na yan. Yan ang galawan nila. Yan ang linya nila. Yan ang script nila. Yan ang lyrics nila. Hindi po pinapaboran ng China. Ito ang totoo. Ang Amerika, ang mga adik, ang mga komunista, galit kay Duterte. Let me repeat. Ang Amerika, ang komunista, ang mga adik, ayaw kay Duterte. Bakit? Tatahimik na naman ang negosyong adik. Tatahimik na naman ang negosyong coke sa Pilipinas. Isa pa. Sinong ayaw kay Duterte? Yung mga namumundok, yung mga komunista. Bakit? Dahil kay Duterte, na dating napakalakas nila, kailan sila humina? Panahon ni Duterte. So, pangalawa, sino ang galit? Adik. Sino ang galit? Komunista. Laylo sila eh. Sino ang pangatlong galit? Sino naglaylo? Amerika. Bakit? Lalaylo na naman sila. And they will do everything na ibang manalo except for Duterte. Kasi yung tatlong yan, mamamahinga na naman ng 6 na taon. That is for sure. Whether Tatay Diggs, whether Sara. Dahil yung mga yan, galit sa komunista, galit sa adik, at galit sa mga nananakop. Excuse me po, hindi na tayo panahon ng mga Amerikanong sinakop tayo. Huwag na po kayong pauuto. Always remember this. Action speaks louder than words. Okay? Kaya, mai-standby. I-standby na naman yung tatlong grupo na yan. Kaya yung mga tatlong grupo na yan, magkakampi-kampi yan. Tsapwera na naman sila sa bansang Pilipinas. Ayaw nila yan. Galit ka, Coach Ol, hindi, nagpapaliwanag lang. Di, sa totoo naman eh. Ba't ba ayaw nila kay Duterte? Nang dahil kay Duterte, humina sila. Tama o tama-tama, mamili kayo. Maraming salamat, Tony Bescaser and Susana Ogario sa Stars. Thank you.
Tama ba? Ako ba nagsisinungaling? Review your history. Kailan ang pinakamahina ng mga kano rito? Kailan ang pinakamahina ng mga adik dito? Kailan ang pinakamahina ng mga komunista rito? May aasahan ka? Hindi, eto, tanong ko lang sa inyo. Kung gusto nyo masolusyonan yung mga pananakop ng mga kano, ng mga taga-bundok, na nananakop na komunista, na mga adik, na naghahasik ng lagim, magsabi nga kayo ng apelyido. Bukod sa Duterte, na kayang talunin ng Duterte, kung gusto nyo masolusyonan yung tatlong yan. Orasan ko kayo. Sige. Wala kayong masabi, no? Mga baser, sige nga. Good luck, Dilawan. Sabi dito si Bantag. Oo, siyempre si Bantag. Pero, hindi naman antayin muna natin mag-senador bago mag-presidente. Relax lang tayo. Ngayon, nakikita nyo na kung paano ang laruan nila. Sabi ko sa inyo Next topic tayo. Malakas pa rin ang Duterte, nakita nila. Performance will start momentarily.